mga lodi, meron tayong bagong truck na naman na lalataruhin na babaklasin itong flooring nito. So dalawang palapag ito, no, meron sa baba at saka dito sa taas. Ito ay kargahan ng mga baboy, talagang sira na. So ito totally, itong nasa taas na to ay babaklasin natin dito. So ito yung mga bagay na delikado sa acetylene. Pag nagkakating kayo yung kalawang, no, yan yung tumatalbog. Kaya kailangan talaga magkaroon kayo ng gamit kayo ng safety glass. Kasi pag tumalbog yan sa mata natin ay wala na, finish na. So yun yung ingatan nyo kapag nagkakating na kalawangin. Okay? So dahil naubusan tayo ng oxygen dun sa ating acetylene na ginagamit pang cutting, ito na lang yung welding ang gamitin natin. So malit lang yung welding machine natin, sagad na lang natin. So payo ko sa inyo, no, pagka ganitong welding machine, huwag dire-diretso yung gamit sa pag-cutting, no, medyo pahinga dahil yung welding machine na yan ay hindi naka-design sa pang-cutting, no, pang ispat-ispat lang kung tutuusin yan. So dahil wala talaga tayong magamit, kailangan naman na tumigil tayo, no, maghintay ng oxygen. So welding pwede naman. Parang din, no, parang acetylene din siya kabilis mag-cutting. Ang problema lang nito kapag welding yung ginagamit natin, minsan pag nakatama siya dun sa mga bracing ay nawi-welding siya, no? Kaya ingatan, ilayo nyo sa mga ganito. Yan, sa mga ganito. Yan, ganito. Pag nagtabas tayo, ilayo nyo dyan para hindi naman siya ma-welding. Kaya sa halip na matanggal ay nahinang patuloy. Ayun, no? Pwede pero huwag dire-diretso. Pag natapos nyo yung isang welding rod, pahinga kayo ulit ng mga 30 seconds, then banat ulit para hindi naman masunog yung welding machine. So ito na, sa maghapon ay ito na yung nabaklas natin. So halos lahat itong mapapalitan. So tingnan natin kung medyo makapal kasi wala namang napuntang baboy dito. So ano lang to, lagay lang ng tubig yun nandito. Medyo makapal pa naman, siguro hindi na natin yan tatanggalin. So yung part ko dito, yan, ito linisin lang. So yun, dito kakain to ng 4 na plansa dito na sa taas. Pero yung nasa baba na yan ay totally mawawash out yan kasi yan, may plywood sa ilalim, kaya medyo matagal tanggalin yan at medyo mahirap at pwede tayo makasunog pa dyan. So mga din, no, sa pagkakating gamit ang acetylene, ito ay ito yung nakaka-irita ko minsan. Yan to. Yan. So yung kalawang na, no, yung kalawang ay napakahirap tunawin ng acetylene yan. Kailangan linisin muna, paluin parang tanggal yung kalawang bago pa tabasin ng acetylene. So gaya ito, yan, sobrang kalawang at medyo matagal. So ito, yan, talagang lusaw na. O dito sa gilid yun yung medyo mahirap-hirap dahil nakahinang pa dun sa gilid at dukutin, no. Mahirap. So dito mga lodi, dito sa baba, no, ito ang original na flooring niya ay kahoy dahil ito ay wing band. So kinonvert ito sa kargahan ng baboy kaya nilagyan ng MS plate. So ito babaklasin natin gamit tayo ng dito grinder. Ayan.
dahil manipis lang din naman, grinder na yung gagamitin natin at hindi tayo pwedeng gumamit dito ng acetylene dahil kahoy nga yan. So ito gumagamit talaga tayo ng acetylene dito sa mga kantuhan yung hindi naabot ng grinder, pero kailangan meron tayong tubig, no? Kasi kahoy ito, mamaya mag-apoy, wala tayong tubig ay masusunog tong truck. So ganun, no? Dapat maganda ng tubig. Pero ito grinder yan, grinder na yung pinangkabas natin dyan. So dito mga lodi, no? Pakita ko lang sa inyo yung ginamit nito dito para manatili itong plate dito sa flooring. So dahil ano ito, kahoy yung original flooring niya, ginamit nila dito ay texture lang. So extra ito. So madalang na yung texture nila at ito nakadikit lang dito sa siding. Ngayon pag ito pinalitan natin, ang gagawin natin dito, itutupi natin yung plate hanggang dito para yung tubig hindi dumiretso dito sa gilid, dahil yung gilid na yan ay nabubulok. So ito, meron siyang frame na bakal which is pabulok na. So yun ang i-prevent natin na na matuluyang mabulok. Kaya pag nagkabit tayo dito ng plate, ang gagawin natin dito, yung plate na to itutupi natin hanggang dito. Yan, para yung tubig kahit papaano mabawasan yung pagpunta dito sa gilid. Okay. Tinanggal na yung mga nakatukod dito. Yan, may nakatukod kasi dyan. Tinanggal na para may pasok itong buo. Itong plate, may pasok ng buo. Para mas madali na, hindi na putol-putol. Yung nauna kasi dito, putol-putol yung ginawa. So tayo buo-buo yung kakabit natin. So dito mga lodi, no, ito maglalagay tayo dito ng kapiraso, no. Yan ay 10 cm. Yung sobra nitong itong plate, dahil sobra ito, 1 ay to ano lang ito, to 23. So sobra pa tayo ng halos make it 20 cm. So kasi to 44 itong itong plate, no. Binawasan natin ng 10 cm sa dulo para magkasya dito. So ito na yan, yung pinutol natin na 10 cm dito natin nilagay. So kasi yung nauna dito ay ganito lang ang nilagay nila. Yan, may siwang dyan. Ang problema, pagka ito may baboy, no, nandiyan yung tubig saka ihi ng baboy, kaya nabubulok. So tingnan nyo yung bakal, bulok na. Hindi itong kahoy, laging nababasa, bulok na rin. So kaya nilagyan natin ng ganito. Then ipupulwid natin yan para walang tubig na pumunta sa ilalim, sa kabilaan. So yun, so lahat yan hanggang dun lalagyan natin. So pagdating dito, ang ilalagay natin dito ay thick screw lang, no? Maka-thick screw lang. Dahil ito wala tayong papag-weldingan dito, kahoy. So yung nauna dito sila nag-thick screw. Yan dito. Yan sa may bakal na yan. Diyan sila nag-thick screw. So problema na nabubulok yung thick screw, nag-aangatan na. At the same time yung gilid na yan walang sarado. So ito, iti-thick screw muna natin to. Yan bago i-full weld yan para hindi umangat, no. So ito natin pra-raise pat pa lang naman yan. So bago pa natin lagyan ng ng thick screw ay lagyan natin ng bulkasil na para yung tubig hindi na pumunta sa ilalim. Dahil kung hindi natin lagyan yan, baka sa sunod na pagpalit natin ito ay lusaw na ito lahat dahil nababad sa tubig. So ito mga ito, nilagyan natin ng tukod bago i-full weld. Yan, nakatukod dito, pag ganun din. Kung lagyan natin yan, kasi ito pag nainitan to, lulubo yan, gaganon. Yan, lulubo, aalsa dito, aalon dahil manipis na itong plate. At ito kasi wala tayong kapag weldingan, no, na bakal,
dahil ito ay kahoy. So yan ang kahoy. Yan. So ingatan natin na lumuloko yan. Para Ano yung isa pang pinasabi mo kanina na? adaptor. Adaptor. Tsaka kuan pa so pagka ganito din ito, nilalagyan natin ng fix screw. Kasi meron siyang meron siyang bakal na frame. Yan lang yung bakal niya sa gilid. Sa the rest ay puro kahoy na. So pwede tayong mag-fix screw diyan. So pagka ganyan, ito yung plate natin ay 3mm. So butasin muna natin to. Medyo palakayin natin ng konti yung butas niya bago natin lagyan ng fix screw. Kasi kung idiretsa natin sa fix screw niyan, ang nangyayari, madalas napuputol yung fix screw, no? Ito kasi ihigpit na siya dito. And then pag humigpit na siya, bago niya pa matagos yung susunod na bubutasin, ay humihigpit na, kumukontra na, kaya nababali yung fix screw. Kaya the best ay butasan nyo muna bago nyo lagyan ng fix screw. So, pagdating naman dito sa may aluminum, ito kasi si fix screw, hindi mo ito pwedeng idiretso dito, no? Ibang klase ang ng aluminum. Yung rebaba nito, siya yung kumakapit dito sa dito sa thread ng fix screw. So nawawalan ng silbi ngayon yung thread ng fix screw dahil napupuno ng rebaba ng aluminum. Kaya ang ginagawa ay bubutasin mo na gaya nito, binutas ko na yung plate. Pero itong butas ng plate na to ay diretso hanggang dito sa may aluminum bago pa natin ilagay yung fix screw. So yung ating drill bit ay 532. So mas maliit ng bahagya dito sa ating fix screw. Kaya okay lang pagka nilagay na natin fix screw, kakapit pa rin dito sa aluminum. Okay, no. So uli ang fix screw po hindi pwede diretso dito sa aluminum. Napupuno to ng rebaba yung thread niya. So nawawalan ng silbi. Okay. So ito, bago pa natin fix screw, lalagyan na natin ng bulbacel para pag inipit niya to, sigurado tong pagitan nila ay punong-puno na ng bulbacel, wala ng espasyo para sa ganun yung tubig ay hindi na makalusot. Yan. Ganito yung tsura niyan. Yan, punong-puno. Hanggang dito yan. Ito, hanggang dito na yung bulbacel niya. So after na malagyan natin ito ng ng bulbacel, ng gilid, at malagyan ng fix screw. Ito, nagpit na itong mga to. Ayan, pinupulweld na. Pinupulweld yung ito. Ayan, durugtungan na ito para walang pumasok na tubig. Kailangan pulweld yan. So iniwasan kasi natin dyan kapag hindi natin gawin to ganito, yung gayahin lang natin yung dating ginawa nila. So ito yan, mulok na yan. At pagka sa sunod na magpalit ulit ng flooring nito, baka ubos na yan kung hindi natin proteksyonan na hindi mabasa. So ito yung diskarte namin pag akyat ito, no? Kasi ito ay sakto lang dito. At ang problema natin, pag inakyat natin, babangga dito. O nakapasok ito, magkabilaan. So hindi siya papasok kung diretso natin na i-akyat yan. So ginawa natin, naglagay tayo dyan ng extension, ng angle bar. Dyan natin isasampa muna. Then pag pinasok kasi natin dito, pag ganyan, no, pa diagonal ang pasok natin para magkasya siya rito, kasi hindi siya papasok bubunggo dito. And then yung mga nandoon, ang ginagawa ay sinusungkit natin ng dito, ng tubo para manatili siyang nakapaganyan. Then hinihila papunta doon. So medyo mahirap dahil may kabigatan din yung plate, no. So ito, last na to, no? At dito ay kinaltas na natin to. So ito yung tatama dito. Ito. Kaya kinaltas natin yung magkabilaan. Insakto na siya rito.
So mga lodi, pag nagdudugtong kami ng plate, no, ito ay 3 mm lang, 3 mm manipis lang. So ino-adjust namin. Yan, nakapatong ito dito sa isa. So mga 1 cm lang naman yung yung kanyang overlap. Ito to, yan. Ito minarkahan ko na. So magkabilaan na yung markan niyan doon sa kabila para pag pinatong natin dyan parehas yung clearance niya. Iniiwasan natin na idugtong ito ng tutok-tutok dahil merong kahoy sa ilalim, no? May flooring ito na kahoy. So kung tutok lang, may posibilidad na may baga na lumusot sa ilalim. At pagka may lumusot na baga dyan, hindi natin baka masunog, no? Delikado. Kaya ino-overlap natin para siguradong walang baga na pumunta sa ilalim. Ito gaya nito. After na ma-welding, pag naubos yung isang welding rod ay binabasa ka agad ng tubig para nang sa ganun ay hindi mag-build up yung init ng plate doon sa may flooring sa kahoy. Baka nga masunog at komplikado. So dito mga lodi, no, sa kanto na to, lagyan natin ng angle bar para matakpan ito. Yung pagitan nitong plate saka itong sidings kailangan matakpan. Yung dati kasi dito walang ganito. So ano nangyayari, yung tubig na pupunta dito sa ilalim. So yung ilalim nito ay kahoy. So ang nangyayari ay nabababad sa tubig yung kahoy at medyo malambot na yung kahoy na yan nasa ilalim. So para tumagal pa, umaba yung buhay ng kahoy, lagyan natin na itong, lagyan ko ng angle bar para watertight siya, no? Hindi pumasok yung tubig sa ilalim. Umaba yung buhay ng kahoy. So ito, kung napapansin nyo, dikit-dikit yung ating hinang, ang ating spot o tacking dahil hindi pantay itong dingding pagkakabitan natin, no? Alon-alon. Kaya kailangan mailapat natin ng gusto para maiwinding natin ng maayos. Kaya ito, na-winding natin maayos. Kung hindi natin ilapat yan ay wala rin, no? Malaki yung kawang. So, para hindi naman pag nainitan kasi ito nababaklas lang din. So kailangan dikit-dikit yung ating spot para hindi kumalas, no, pagka pinupulod na. So ito, maglalagay na tayo dito ng sahig ng plate, no? At ginawa natin dito ay yan, pinutol natin yan, yung posting yan sa gitna kasi tatamaan ng yero yan pag akyat natin. And then yung nandito ay pinutol, no? Para dito natin ilulusot yung yero papunta ron. Kasi ito buo na tong yero tong ikakabit natin at pahaba, no? Hindi kagaya nito pabalagbag tayo. Ito pahaba ang gagawin natin dito kasi ito kita nyo to, napakaliit lang ng gilid nito. So kailangan maisandal natin ito ng maigi. So pahaba yung gagawin natin para hindi tayo mahirapan. Okay, sampan na natin to. Nandito na to. 3 yero lang naman to yung ilalagay dito. So ito, ilapat na natin tong plate, no? Problema ay ito, yung pagkakakabit nila nito. So nasa ilalim. Ito yan. Sa ilalim. So dapat ito, pag nagkabit kayo ng ganito, pagka ganitong ang flooring ay plate o kahit ano pa man yan, ito sana makakatulong sana ito kung nakalapat yung plate dito. So dahil ito ay nasa ilalim, so titingnan natin dito. So yan o, nakaangat yung nakaangat yung plate, hindi nakalapat. So dito lapat, pagdating dito ay hindi na nakalapat. So walang silbi, no? Sa mga gagawa nito ay dapat nandito naka-plus dito para
makatulong. No, ito alam ko pakyawan ng pinapakyaw nila ito eh. Yung unang gumawa nito, pakyaw, kaya ayun talaga, madalian lahat. So ito dapat yung kinaltas dito, nakaplas dito. So, wala tayong magagawa kundi garon, pikit mata na lang dahil tayo repair lang naman. So ayan, ayun, nakaangat, lahat yan nakaangat. So ito lang nakalapat. So totally ito ay hindi nakatulong para mailapat yung plate. Ay, yan, i-welding dito. Ang welding yan dito sa ilalim. Yun, ako naman ay tutungtong dito para lumapat, no? Para hindi mahirapan yung kasama natin mag-welding sa ilalim. So ito na yun, lalapat na yan. I-welding na lang. So ito, wini-welding na sa ilalim. At pag ganitong nakaangat, no, kailangan matukuran natin dito. Ayan, gumamit na tayo ng bakal para itulak pababa. At din ganyan kahaba yung hinang. Masyado na mahaba yan. Pinakulang ko rin yung kanya. Para Yung kabila niya. bukas. Ha? Yung kabila niya. Angat pa rin dito? Nakangat pa? May pinabungan siya kuya. Nakakulang ko na lang, makakaya niya. Sige. Ayan, ganyan kahaba yung kadikit-dikit lang yung hinang natin. Yan yung kahaba para hindi kumalas, no. Kasi dito itong luma. So ayan, napakadalang ng ng hinang nila at napakanipis lang, Actually ito nung kinalas namin to ay kunti na lang yung nakakapit na dito na hinang, although na kinalawang, pero yung mga nakakapit na hinang ay kukunti na lang. Ito kakalog-kalog na to. Kaya mas importante talaga na na yung hinang nyo ay medyo makapal at mahaba para hindi kumalas. Sabi nga, di baling mapunit yung bakal. Huwag lang yung makalas yung hinang. So wala tayong para na hindi nandito sa baba lahat ang hinang ito. So dito, ito yung mahirap, sa ilalim. Baba lang, dun overhead pa yung hinihinang. Yung posisyon, napakangawit, hindi pwedeng tumagal, So medyo lang, pitix lang ang hinang dyan. Well, masakit sa diig, masakit sa tuhod, masakit sa bewang yung hinang na ganito ang posisyon. So pa naman to, hanggang bukas pa naman ang schedule nito. So dito, So dito mga lado, ito yung pinakahayahay na trabaho ko, matapos ko na maipit up itong plate, yung flooring, yung kasama ko naman nandun sa baba ang nag-welding. Ayan, siyempre ako paupo-upo lang dito, pero ang purpose ko dito, kaya ako dito nakaupo, ay para ma-press itong plate, para makapag welding yung kasama ko doon, maidikit yung itong plate, maidikit doon sa soliras na wini-welding niya. Kaya ito yung pinaka hayahay na trabaho ko sa ngayon. So dito, may pick up na ito. May pick up ko na yung mga plate. Wini-welding na lang ng kasama ko. Ako, inupuan ko to itong plate para lumapat yung plate doon sa soliras na wini-weldingan niya. Ganyan, lumapat dyan. At ito lang yung panahon na kung saan ako hayahay,
ako din ang nagpitak naman yan lahat hanggang sa baba, ano. Hindi ako din yung nag-isip ng paraan kung paano ito naakyat. Yung kasama ko dyan ay full welder yan, no? Trabaho naman yan na i-welding itong mga to. Pero pagdating dito sa direktungan yan, madalas ako ang nag-full weld yan. Lalo yung mga watertight na bahagi, yan ako nag-welding yan para kung paano ay maganda naman tingnan. So, Paliguan pa natin na. ito mga din, ito, malaki ang siwang, no, dahil dugtungan to. Hindi natin yan maipapalapat kung wala tayong gagawin paraan para lumapat yan to. Ang gilbar lang, gagano lang ito. Ayun, lumapat na. So, yun. Kasi kung hindi mo to lalagyan ng ganito, hindi talaga lalapat yan. Then, gano'n natin, pag lumapat, i-welding na. Kung napapansin nyo, ayan. Ayan yung marka ng hinang sa baba. So, dikit-dikit. Dikit yung pagkakahinang yan. At medyo mahaba. Ayan. Kaya medyo ano ito. Matibay ito. Ikumpara doon sa nauna yung binaklas natin. Na madalang lang yung hinang kaya kasi angatan na. Pati yung nasa gilid na yun ay dikit-dikit din yung pagkakahinang yan. Ang problema lang ito, kapag nagpalit tayo nito ay medyo mahirap na baklasin, no? Kasi yung hinang niya, no? Maraming hinang kaya medyo mahirap ito baklasin. So, yung ganitong plate na makinis actually ay hindi to maganda para sa lagyan ng baboy na ibabiyahe. Madulas ito, no, dahil hindi siya checkered, no. Kaya lang naging problema doon sa checkered plate. So umpisa lang din ang maganda, pagka kinalawang na wala na. Gaya niya, no, checkered plate yan, luma na yun. Ngayon dahil sa kalawang ay hindi na makikita yung yung nakaumbok, no, wala na, pudpud na. Kaya sabi ni boss ay ito na lang, mas mura kasi ito, no, ikumpara doon sa checkered plate. Tingnan natin kung anong resulta. Bagay yung nauna natin ginawa ay yung nirepair natin, plain lang din ang ginamit natin. So wala naman silang naging feedback. Pero yung kasi portion lang ito, buo, no, wala sa baba. So tingnan na lang natin kung may mapabalian ba na baboy o wala. So mga din, no, sa pag welding ng plate, lalo ito ay manipis, no, ito ay ayan, no, 2 mm lang, manipis lang itong plate. Ay kailangan manipis lang din yung hinang nyo, no. Huwag naman masyadong kakapalan. Ganito. So kailangan manipis lang. Manipis lang ang hinang. Ang mahalaga ay solid, no. Walang butas. Kasi kung ito ay kakapalan natin, bababara natin to ng hinang, ay may posibilidad na mabutas lang din. So, sakante lang na matibay yung hinang kahit na medyo manipis. Post na yan. Okay, mga lodi, no, safety reminder muna tayo, no? So, sa mga baguhang welder o gustong matutong mag-welding, no, o nag-uumpisa pa lang mag-welding, ay sikapin nyo na makabili o gumamit ng welding mask kagaya nito, no, para na sa ganun proteksanan ang inyong mata at syempre
kailangan meron din kayong safety glass, no? So dahil to, so ito doble yung ginagamit ko. Hindi naman to madilim, no? Halos maliwanag naman tong salamin ko. Ang rason nito kasi kapag tapos natin mag-welding, no? Ayan, gaya niyan, magtitik-tik tayo. Titiktikin natin yan. Siyempre, yung ano niya, yung flux niyan ay tumatalbog, tumatalsik minsan sa mata natin. So, tayo kasi pag nagtiktik na tayo, bubuksan na natin to, titiktikin natin yung ginagawa natin. Hindi kung wala tayong salamin, sigurado yan sa mata natin pupunta yung mga tumatalbog na flux. Okay, no? Kaya mag-ingat, no? Okay mga lodi, no? Malapit na tayo matapos dito. Binabalik na lang natin to itong mga tinanggal natin na gate. No, nagpalit tayo ng flooring. So, pagbalik natin ay yung mga lock nila ay hindi na nagtugma. Kaya ito, binago natin. Yung isa doon ay mababago din yun. Para pati dito yung pintuan dito ano din, binago din, repair din yan kasi hindi na magtugma, no? Dahil itong truck nito dahil marami ng bulok na tinanggal, so medyo gumiwang yung kanyang katawan, kaya yung mga pintuan niya ay hindi na nagtugma, kaya ni-repair. Okay. So ito na lang, no? Kinakabit ni Romeo. Yan na lang. So ito mga lodi, no, itong pintuan na to ay pinutol natin. Then ito inatras natin dito. So yan. Kasi nagbubungguan na dito, no, hindi na siya magsara. Hindi na nagtugma. At ito ni-repair din natin to. So ganun talaga kapag meron kang binago sa isang truck, no, may mga magbabago din. Ito maganit na, no, kaya nilagyan na lang natin ng langis. So pinutol, then idinugtong, inatras lang to para pumasok to. So yung bumper na to ay pinasok natin kasi nandito yan, nakalabas yun dito, no. So ito yung bracket niya, yun aluminum. Problema ito, no, kasi sa may kinukuhanan nila ng baboy, may sampahan ng baboy. Problema itong bumper na to ay bumubungko lagi, bumabangga kasi nakalabas hanggang sa natanggal dahil ito lang to, aluminum. So yan, pinasok na natin. So ayun na, nakatapat na siya dito para na sa ganun ay hindi na siya bumunggo pa, hindi na matanggal. At ang bracket nito ay bakal na, no, ang gilbar na, hindi na to aluminum. Napaka mga lodi, sino bang gumagawa din ito, no, kapag natapos yung ginagawa ay nilalagyan ng kanilang pangalan. So ayan, patapos na ito, lilinisin na lang. Bari 8 plate ang ilalagay nito, 5 sa baba at dito sa taas. Monday may babalikan dito, kunting-kunti na lang, mga 3 oras na siguro na trabaho at pipinturahan na rin ito. Lipit na tayo.